Magandang gabi mga kapatid. I hope you're doing good. At I hope maayos ang inyong lagay. Ayusin ko na yung aking lights. Yung lights ko. Wala. Yung remote. Mukhang masyado akong mapula dito. Okay. So, ako po'y humingi ng paumanhin dahil ngayon lang po ako nagkaroon ng pagkakataon mag-live uli. Kasi ako po'y talagang, alam yun hindi naman tayo busy. Pero marami po tayong mga preparation sa ating month-long na mga seminars and webinars, yung ating mental health series. At after this, we would finalize na po yung ating libro. So kindly pray with me. I would finish the final draft of the book by next month, October. Okay, so I hope you would have time to buy the book. At kung mapapublish man siya, kasi i-approve pa ho na OMF yon. So sana ma-approve. Pero kung hindi man ho ma-approve, bahala ang Panginoon kung anong gagawin natin sa ating libro. Okay? So bati-bati muna tayo kung sino pong naririto. Magandang gabi. Ate Daryl, Carl Rose, ang una po ay si Ate Shena. Parang init, nagpapawisan ako. Ayan. Christian Nicole, ano oras po start? Nag-i-start na po ako. Lovely, magandang gabi. Ate Justin, magandang gabi. Nesuko, magandang gabi sa'yo. Okay, may tanong agad siya. Maagap to. No? Pero pag humuna kayong aasa na sasagutin ko agad ng tanong ninyo kasi may nakalinya po. So, naparami ang ating mga sasagutin. Kuya Wancho, magandang gabi. Ate Raela, magandang gabi. Okay, start na tayo. Pero bago lahat, siguro I would like to provide some announcements about our events. Okay? Dito na ako. Ayan. Lalagyan natin yung banner natin. Yan. Okay, ang ating mga panawagan, ito po ang aking YouTube channel. Kung gusto niyo po ako mas makilala at mas marami ko yung malaman ng mga teachings ko, yan po, sundan niyo po yan. Yan po ay public, kaya kung gusto niyo i-play sa inyong mga churches, organization, i-play niyo lang po. So libre po yan. Anyway, nandiyan naman ako. So alam nila kung sino nagsasalita. At ito po, meron po akong ito po hindi laging available. So may 4 na bundle po ako ng Lovestruck books. Pero titingnan ko kung kaya kong kumpletuhin yung aking lahat ng corpus ng libro. Pero kung ito man ho ang i-orderin ninyo, 8 Lovestruck books tapos meron pong isang free book, 1,000 po yan. Meron pong 4 bundles na available. Okay? At ito po, napakahalaga. Huwag niyo pong kalilimutan nito kasi ang deadline nito October 30. At if I'm not mistaken, mga less than 150 na lang po ang slots, 150. Hanggang 250 lang po ang makakarating kasi ang lugar ay limited ang spasyo. So magbayad na po kayo, ang suggestion ko. At kung kayo magbabayad, you will have this free t-shirt. No? Whenever we have our convergence, localized man yan o sa isang malaking venue, laging po may t-shirt ng Lovestruck Convergence. So gagawin po yan February 3. I-announce po namin ng speakers by the first week of November. So ako po nagsasabi sa inyo, hindi kayo manghihinayang sa 400 na ibabayad ninyo. Alam niyo po, yung 400 na ibabayad ninyo, wala po yun. Ito po yung ganyang babayad na 400, pang venue nyo lang po yun, tsaka pang attend, tsaka pang bayad namin sa mga speakers at venue. Itong t-shirt, technically speaking and financially speaking, parang pina-fundraise na po namin ito sa lahat ng makakadalo. So kung hindi nyo pa ho nakikita yung value ng pagdalo, ay talagang hindi kayo magre-register, I know. Pero kung nakita nyo na po through the years ang ginagawa ng Lovestruck Convergence, I suggest na kayo po yung sumuporta sa aming mga events at may hinihintay pa po ako mga events sa mga susunod na mga buwan, i-announce po natin yun. Okay? So yan po ay ang deadline, October 30, Rise Up and Stand Firm. Ang tema po for next year's Convergence. Okay, so tapusin na natin itong mga announcements. Diretso na tayo sa ating mga tanong. Okay, number 1. Nung student po ako, madali lang mag-reject or magbigay ng excuse sa mga suitors na non-believer. Ngayon po, nasa mid-20s na po ako, I will go straight to the point na lang, sabi niya.
At sabi pa dito, I try to be sensitive, not to sound self-righteous. At the same time, hindi ma-push back ang tao na yon from faith. That is siguro pag Kristiyano ang kausap niya, siguro, no, naliligaw sa kanya. Paano po ba gawin? Okay. Ito isa ito sa mga basic na concern ng mga Christian ladies, no, whenever they would open themselves to opportunities na ligawan. Well, ang straightforward na tanong ko po dito basically is this: never compromise your faith for the sake of convenience and to the detriment of your spiritual life. So kung kailangan niyo po maging straightforward, do it. Pero hindi lahat po ng babae straightforward. So kung sa paraan na nais niyo at kaya niyo, do it. Pero there's no other way. Hindi niyo pwedeng i-short circuit yung yung pagsasalita in a way. So ang suggestion ko, pwede kayong maging preventive. From the very start na nagpapakita na ng motibo, alam nyo na pumaporma na sa inyo, may mga brazy moves na i-discourage nyo na. Para hindi na magpatuloy at kayo mag-guilty kapag nag-effort tapos parang hindi nyo sasagutin. So ano bang mga itong additional na insight ko dito? Ano bang mga additional na mga effort ng lalaki kapag alam nyo na siya ay balak na manligaw? Sinulat ko na ito dun sa aking librong Love Struck Singles Edition, no? Na ang lalaki manliligaw at nagpaparamdam na manliligaw kapag may extra effort ng ginagawa, hinahatid ka na, binibigyan ng mga serbisyo na hindi niya ginagawa sa iba. At unusual, magsabing unusual, hindi niya ginagawa dati sa'yo. At yung mga extra text, yung extra caring, mga sweeteners sa mga salita niya at sa kilos, so alam nyo na yan. So to be preventive, sabihan nyo na at tanongin nyo na, diretsuhan. Bakit ka ganyan sa akin? Diretso. Okay? Para alam nyo na, ang hirap minsan sa maraming babae, ayaw nilang mga makasakit, pero minsan, dire-diretso pa nila yung pagsisikap ng lalaki na Kasi may mindset ng maraming lalaki. Okay? Listen up, mga kababaihan. Kapag pinagbigyan nyo ang lalaki sa kanyang ginagawa, lalo siya nai-encourage. Sasabihin sa sarili niyan, ako may pag-asa pa ako. So kung ayaw nyo magpatuloy na siya at magpatuloy pa yung effort niya, diretsuhin nyo na mga sister. Huwag nyo nang sabihin na sa sarili ninyo na I will let him. Unless may gusto kayo sa kanya. Usually ganoon naman kapag merong gustong babae, hinahayaan niya lang yung lalaki. Pero as I said, never compromise your faith. Kahit masarap sa feelings, kahit masarap sa damdamin, kapag alam ninyo ang puntahan hindi rin maganda, stop na. Honestly, this is a test also of your faith. Kayo ba'y makikipagrelasyon sa mga lalaki na alam nyo na hindi rin kayo magkakasundo eventually because you have different spiritual convictions? So, ang diretsong sagot dito, of course, sabihin yung diretso. That's the ideal way. So, kung hindi nyo masabing diretso, daanin nyo sa text o sa simple lang. And of course, huwag nyo nang masyadong i-encourage na mag-effort kasi wala rin naman pupuntahan. Okay? So, ang sagot dito, yun lang. Simple lang ang sagot ko. Diretsuhin nyo para hindi na magpatuloy. Okay? At kindly pray na ang Lord maglagay sa inyo ng isang tao, magbigay ng tao na alam nyo na nararapat para sa inyo. Okay? Ito pa, another question. Disalan natin kasi mukhang maraming, i-post nyo na po yung mga tanong ninyo, sasagutin ko na po yan. Kasi ito, mga 5, ito pinili ko lang out of, hindi ko kasi masasagot lahat out of 12, 5 lang po pinili ko ngayon. Okay? Another question, is it possible po na may kahulugan ng panaginip about sa church? Lagi ko na lang panaginipan ng pagbalik ko sa dati kong church. Okay naman po ako sa church na meron ako ngayon. Payo po. Okay. Psychologically speaking, if you know psychodynamic theory, sabi ni Freud, ang dreams daw ay ang ating royal road to consciousness. So ibig sabihin, lumalabas sa ating panaginip yung lahat ng mga bagay na sa isip natin nasa subconscious. Pag sabi na sa subconscious, yung mga repressed feelings, yung mga nararamdaman, anxiety, at kung ano-ano. It could be a function of this. Okay? Ang tanging makakapag-interpret ng panaginip natin ay tayo at ang Panginoon. So, kung meron bang mga spiritual dreams tayong tinatawag, of course, pwede mag-involve ang Panginoon na ibang tao, just like Joseph the Dreamer, na interpret niya yung panaginip ng paraon. Pero when it comes to mga normal na panaginip, yung mga ganitong uri,
I suggest na balikan mo, reflect. Ano bang feelings mo ngayon with regard to your transfer to your new church? It could be a repressed consciousness and feelings na talagang you want to be there sa former church mo, pero nangyayari, nandyan ka ngayon. You said na you are so comfortable naman. Pero the mere fact na papanaginipan mo siya, ibig sabihin may connection ka pa dun sa church mo. That's my way of putting it psychologically, no? Ganun pa man, kailangan i-test mo rin ang sarili mo if you would flourish again if you go back. Kasi hindi naman lahat ng ating mga unconscious desires na nagsa-surface ay dapat nating patulan. Bakit? Kasi ang basihan natin ng ating pagpunta sa isang local church, basically is we want to serve the Lord. At the same time, we want to find peace and for us to flourish spiritually. Iba-iba tayo ng dahilan minsan ba tayo umaalis ng church, right? Pero ang punto ito, hindi naman tayo aalis ng body of Christ. We're still in the body of Christ. Iba lang ang residence natin, ang address. Maari, ito rin, di ko alam kung ito'y bahagi ng iyong issue. Baka may mga unfinished business ka dun sa former church mo. Mga taong kailangan kausapin, may mga bagay na kailangan ayusin. It could be a sign. It can also be a sign from the Lord. Okay? If the dream always reminds you of your former church, kindly reflect, baka may mga unfinished businesses ka pa nga. Okay? So that's my straightforward answer sa bagay na ito. Pero hindi naman masama na bumisita ka once in a while sa former church mo. As I always say, we do not burn bridges when it comes to ministry partnerships. Kasi once in our life, di ba, nakatulong sila sa ating spiritual growth, nakatulong sila para tayo lumago sa pananampalataya. Huwag natin kalilimutan yung mga una natin nakasama. Okay? Bagaman may mga sitwasyon minsan na sumama ang loob natin kasi may nagawa sila o may nagawa tayo o may nangyari in between. Pero tandaan ninyo, lahat ng nagaganap sa ating buhay ay bahagi ng plano ng Diyos. At ituring natin sila mga lessons, no, ng buhay. So itong aking payo. Pray for the great revelation ng Panginoon with regard to your dream. At the same time, hindi naman masama, no, na bumisita ka minsan. At let's see, baka meron ka mga bagay na kailangan pang ayusin. Okay? Meron ba tayo bang mga comments dito? Veronica, magandang gabi. Okay, Paul, magandang gabi. Mary Ann, magandang gabi. Okay, Ate John, magandang gabi. Okay, keep posting your questions na, no? Kasi I may not have enough time. I will only go live for 1 hour. Tensya na kayo. Para next time, marami ulit. Warren, magandang gabi. Magandang gabi. Okay, next question. Oh, may taga-Dubai tayo. Hello, Pastor. Okay. Agatha, magandang gabi. Itong John Luis Ocarisa, hindi ko nakikita yung icon niya. Sino ba yung John Luis Ocarisa niya? Okay, next question. Ito, maaring napaka-trivial sa iba. Masama na po bang maging mayaman? Kayo po nga sumagot. Alam nyo, lalo na sa mga naglipa ng mga teachings about prosperity gospel, name it, claim it, mga teachings, minsan na-equate yung pagiging favored by God sa pagyaman. Alam nyo, ang pabor ng Diyos hindi lang nakabase sa physical na yaman. Mayaman ka nga, kulang ka naman sa kalusugan, di ba? Panagpala ang Diyos, it may not be all throughout, no, na mayaman ka, pero pwede bumawi si Lord sa ibang bagay. Hindi ka mayaman, pero mayaman ka sa kaibigan, mayaman ka sa kaligayahan, di ba? Importante lang na yung pagyaman, hindi yan na nagiging basihan mo para masabing blessed ka. Marami sa inyo nakakarinig ng mga teachings about prosperity gospel na may guilt trip minsan ng mga pastor, mga preacher, na kapag hindi kayo nagkaroon ng kotse, nagkaroon ng ng kondo at kung ano-anong mga luho sa buhay, ay hindi kayo masyadong nanampalataya sa Diyos. Maling-mali yan, mga kapatid. I've been in the ministry for quite some time. All my life. Siguro 3/4 of my life nasa church ako. At ito lang masasabi ko sa inyo. Ang pagyaman natin ay ayon sa calling, kalooban at personality na binigay sa atin ng Diyos. Hindi lahat ng tao yayaman, katulad ng yaman ng siguro mga Henry C. at mga kung sino-sino mga mayaman, Kokong Wei. Pero ang kayamanan natin ay nakasandig sa katotohanan na ito'y galing sa Diyos.
Kung yayaman kayo, dapat papunta yan sa kapurihan ng Diyos. Okay? Kaya importante, no, nating kalilimutan yung pagbibigay ng tithes and offerings. Huwag na tayo magtalo dito kung ang tithes ay ano pa, no, Old Covenant or New Covenant. Ang totoo niyan, tithes is symbolic of our respect and our gratitude to God. If you don't believe in tithes, so give more than the tithes. Kasi sa New Testament talaga, hindi sila nagtitithes. They give all that they have. Nagrereklamo yung iba sa ano, no, sa tithes. Eh hindi mo nga maibigay yung simpleng offering mo eh. Kaya ka ang lakas ng makarant ka about tithing. Pero ito rin ang gusto kong sabihin. Bagaman ang kayamanan minsan ay sinusukat natin sa pera, no, hindi pwedeng sabihin sa pera lang nakabase ang kayamanan. Paano ko ba sasagutin to? Yung lahat ng mga katuruan ni Jesus pagdating sa pera, you always have to take note of this. It's all about warnings. No? Walang explicit teaching si Lord na nagsabi magpakayaman kayo. As far as my reading of the Bible is concerned. Kasi ang kanyang sinabi is for us to be blessed. John chapter 10:10, no? The thieves came to steal, kill, and destroy. But the Lord came to give us a life full of abundance. Hindi siya yaman na physical. That's Zoe, yung light na sinabi doon. No? That is spiritual abundance. Importante na yung kayamanan na tinutukoy natin, okay, nakatuon doon sa ating mas malagong relasyon sa Panginoon. Hindi sa physical na yaman. Kaya sabi ni Job, di ba? Hubad akong pinanganak, hubad din akong mamamatay. Wala tayong madadalang physical na yaman pag tayo namatay. May isang interview na mayaman, politiko na mayaman, hindi ko napapangalanan. Maganda yung ano niya, maganda attitude niya tungkol sa pera. Although marami siyang issue. Sabi niya, iba ako sa ibang mayaman. Kasi ako may pera, ginagastos ko siya. Bakit? Ang sabi niya, simple lang, sinabi ni Lord, at ni Job, wala kayong madadala, wala akong madadala. Ini-enjoy ko kayamanan ko dito sa lupa kasi pag namatay ako, hindi ko madadala to. Kaya makikita mo siya, nagsasaboy ng mga 100 o 1,500 peso bill sa mga tao. So, honestly, bagaman hindi siya believer, pero nakita niyo yung konsepto niya na ang pera ay instrumento lamang. Huwag niyong jojosin ang pera. At isa pa sa mga kailangan maintindihan ng iba, ang buhay natin papunta sa malapit na relasyon sa Diyos, hindi pa layo. Kaya yung mga sobrang mag-overtime dyan, sobrang magtrabaho, magpakayaman, wala nang panahon sa Panginoon, well, kayo na ang mag-assess kung kayo talagang tunay na mayaman. Kaya habang kayo nagtatrabaho, habang kayo kumikita, mas lalo kayo mapalapit sa Diyos. At sabi ng Bible, for you not to forget that all your wealth comes from the Lord, you must tithe, you must give offering. Kasi yun yung connection natin sa Panginoon, in one way or another. At sa pamamagitan noon, na-expand yung gawain ng Panginoon. No? Isa sa magandang patotoo na pwede kong pakinggan, pwede kong i-recommend pakinggan nyo, yung presidente ng Sea Oil. Christian siya. I-google nyo na lang, YouTube nyo. Na yung Sea Oil, itinalaga niya para sa Panginoon. Yung may-ari ng Happy Toothpaste, I forgot his name, puyat tayo. Lahat yan mga Christian businessmen yan. Mayayaman sila pero hindi nakatungtong sa pagpapayaman pa ng husto ang kanilang intensyon. They want to use their money, their funds for the expansion of God's kingdom. So balikan ko yung tanong, masama po bang maging mayaman? Hindi. Ang masama at ang kasalanan, matuon ang utak mo sa pagkamal ng yaman nang wala ka ng paglalaan ng panahon para sa Panginoon. So, mga young pro, kaway-kaway, kung dati kayo nasa ministry, bigla nawala sa ministry, kahit small group, hindi nakakadalo, ano nangyari? Panay overtime. Ba't nag-overtime? Gusto kong mag-travel eh. Walang masama sa pagtatravel ha, pero tandaan nyo, alamin nyo ang tunay na dahilan ba't kayo nagtatrabaho. Okay? So, yun ang aking sagot mga kapatid. Marami tayong comment, lumalabas sa aking feed. Basahin natin. Justin, please don't delete this po. Hindi po. Yan. Okay? Alright. Ian, miss you pass. O miss you too. Lahat kayo namimiss ko. Ang last na live ko, August 17 pa.
September 29, humabol pa ako. At least meron akong isang live ngayong buwan na to. Christian Lee, magandang gabi sa'yo. You're from Catarman, Northern Samar. Magandang gabi. Okay? Next question. Ito, matindi ito. I hope you are ready for the truth behind this. Ito, paulit na sumapasok sa inbox ko to. Hindi ko siya masagot kasi busy ako. Pero kuya, kung narito ka, nagtanong ito lalaki. Pastor, is a sex from a pillow sinful? O sex with a pillow? Okay, not from. I'm not thinking any fantasies or what. I just want to release the heat of my body. It is the fast way for me to relieve po. Let's have a moment of silence. Maghihintay ako ng inyong sagot, sorry. Tanong din, kung may tanong kayo. Sige, post po kayo. I will wait. Pakisagot po yung tanong na yan. Sige po, type po kayo. Kung kayo po'y nahihiya, i-PM nyo po tong page na ito. Alam ko, pag-usapin ng mga sex, masturbation, at kung ano-ano, related topics, minsan nahihiya yung iba. Pero, we have to talk about this. No? Let's face the issue head on. Kasi marami talagang confused about this. Kindly read my book, Love Struck Sexy Edition, about the sexual issues na tanong ng marami, hindi lang singles, kundi mga married couples at kung sino-sino pa. Okay? Importante na ang inyong pong sagot, okay, I suggest, ay nakabase sa prinsipyo ng salita ng Diyos para hindi kayo maligaw. Kasi kung sasagutin po natin ito in a liberal sense, okay, yung sex ba with a pillow, sinful ho ba yun? Sabi na iba, just express your sexuality. Okay lang naman yun. That is the liberal side of everything. Na everything that you do with regard to your sexual activities, at the same time, mga desires, it's okay. It's part of your humanity. That's the liberal side. Meron naman limiting or restricted side. Sabi ng limiting, lahat ng ginagawa mo about your sexuality to express, don't do it. No, parang we call it may pagka-Victorian, no? 1800s, masyadong repressive naman. Na dumating sa punto, well, during the time of Victorian era, bago yung panahon ni Queen Elizabeth. Si Queen Victoria kasi yung nanay ni Queen Elizabeth, yung kamamatay lang. Sa sobrang repressive ng regime, doon lumabas yung reaction. Yung mga sex toys lumabas, na invento, imagine nyo. Kasi repress ang mga tao eh. So, ang tanong basically is this. Yung pakikipag-sex ba with a pillow, this is a form of masturbation in one way or another, right? Kasi release na ito eh. So, for those of you na hindi pa alam kung ano to sagutin muna natin through your comments. Okay. Si Kuya Christian, sabi niya, desire, a wrong move of flesh. It is a test again of flesh versus spirit. Agatha, mag-ehersisyo po para ma-release ang stress ng katawan. Yan. Okay? No way. Yes, ang mind pa lang corrupted na. That's why it is sinful. Okay, may sasagot pa ho ba? Yan. Balikan natin ito. Several considerations siguro. Well, that's true. Physiologically speaking, ang stress ng katawan natin ay bunga ng pag-surge ng cortisol. No? We call it stress hormones. Kaya, yung ating sympathetic nervous system mataas ang activity. So, paano nag-i-stabilize yung stress? Of course, kailangan mo ng relaxation techniques, matulog ka, kumain ka ng maayos, magpahinga, breathing exercise. May paraan para mawala ang stress. Pero iba-iba rin tao, iba-iba paraan ng pagre-release ng stress. Yung iba umiinom, yung iba nanonood ng Netflix, yung iba kung ano ginagawa, nagsha-shopping, kumakain yung iba. So different kinds of people have different ways of dealing with their stress. In this case, sabi niya,
just to release the heat of my body, lalo na mga kalalakihan. Ito, natural ito. Bunga ng ating kalakasan, ng ating surge ng testosterone, nahihirapan ang marami, no? Na talagang i-contain yung libidinal tendencies ng katawan. So, di na tayo pa ligoy-ligoy pa. May punto si Kuya Noe. Sabi niya, lahat ng ating mga ginagawa can be controlled by our minds. Alam nyo, may isang lumang kasabihan, an idle mind is the devil's workshop. Ulitin ko yun. An idle mind is the devil's workshop. Ang pag-release through sex with a pillow perhaps could be an option, pero hindi siya lagi ang option. May sinabi dito si Ate Agatha. Alam nyo ba, ang stress can be pacified sometimes by brisk walking, kasi it produces epinephrine and mga hormones, neurotransmitters that would pacify yung mga pain. So, ang suggestion natin, ito very practical, maaring sa iba, parang basta mapaka-ano nyo naman, technical, scientific. Alam nyo, hindi to scientific. This is something na reality. Kailangan maintindihan yung katawan. I have a seminar for this. Ito, sa mental health, ituturo ko yan. Hindi po pwede na ang inyong response sa inyong mga stress ay mauuwi sa so-called addiction. Ayun ang pinakabuod ng aking sagot dito. Hihimayin ko muna ha. Basically, when you masturbate often, hindi mo siya napipigil. Lalo siyang lumalala. Because as you masturbate, as you pleasure yourself, there would be a surge of dopamine sa brain natin that would be at least 2 to 10 times higher than our normal dose sa normal nating buhay. At kapag meron na kayong madalas na paggawa ng mga pleasurable activities, it could become our way to self-soothe. Yung relax tayo. At usually, yung mga hindi sanay mag-release sa ibang bagay, ay yung nagiging kanilang kaadikan. So, babantayan mo lang, kuya, this could lead to sexual addiction or masturbation addiction. Kasi may ibang alternative to release the tension of the body. Okay? Pero hindi kita sisisihin kung minsan nagagawa mo yan. Sabi mo naman, di ba? You're not really thinking about fantasies. So that's from Matthew chapter 5, sabi ni Lord, if you're thinking of lustful thoughts, you're committing adultery. Kasi, where do I land in this topic? I do not dismiss the sexuality of our humanity. At the same time, hindi ko rin pwedeng sabihin na kung nakaramdam ka, sige lang, labas mo lang na ilabas. So I'm in the middle ground in a way, no? Importante lang na yung ating sexuality would not result in the defiling of our spirit mainly because naging addiction na siya. For instance, ito, unang tanong ko lang sa kanya to, saan mo natutunan nakipag-sex sa pillow? Perhaps, meron kang nakita, meron kang na-trigger sa'yo, may mga cues kung tawagin kung bakit nagagawa mo siya. Kasi kung wala sa frame of reference mo yan, hindi mo maiisip yan. Okay? There's this documentary. Luma na to, no? Pero I don't know if you can watch this. Mahanap nyo sa YouTube. Yung documentary, title niya, Walang Rape sa Bontok. Okay? Ang ganda ng documentary na yun. Walang rape sa Bontok. Nung panahon na sila ay talagang very pure pang utak ng mga tao, yung mga babae doon, nakahubad sila, nakalabas yung mga breast nila. Walang mali sa mga lalaki. Pero nung pumasok na yung mga taga-ibang bayan na meron ng ideya about pornography, naharas na yung mga babae. So ano sinasabi ko? Yung ating attitude about sex is also social disease. Sa iba, wala lang kasi they're really pure, innocent, wala sa kanila yon. Pero pag pinasukan na ng sexualization ng katawan, dyan na pumapasok ang kasalanan. Okay? Kasi sex by itself is not bad. Pero the wrong use of sex and the wrong use of our sexual expression can lead us to many consequences, and one of those consequences ay addiction. So, kuya, tatapusin ko muna dito ang aking sagot. You can express your stress, you can release the heat of your body through different means at hindi lang masturbation. Okay? Alright? So, maraming salamat sa mga sumagot. Yan.
Next question. Ito, mabigat-bigat ito kasi nangyayari ito madalas sa mga OFW couples. No? Number 1, sabi niya, what if I married the wrong person? Ay nabungad niya. In short period of time, nagpakasal agad kami after 2 days. Umalis ako papunta abroad, but we plan na susunod siya agad. Tapos after, di ko alam kung hindi niya sabing, pero tears ito. Now suddenly, he's saying he doesn't love me na. He doesn't want to come here na po. What I'm gonna do, Pastor? Alam nyo, this is too late a reminder no, sa nagsulat nito. When you start the marriage wrong, you have to suffer the negative consequences of that wrong decision. At minsan, mahirap siyang ayusin, pero maayos siya, ha? Hindi siya maayos, mahirap lang ayusin. Marami akong kasong ganito, nagsasabi sa akin, Pastor, magpapakasal na kami kasi alis na yung isa. Ang sinasabi ko lagi, simple lang, wag mo na kayo magpakasal. Unless maagad susunod yung lalaki, ang pinaka-maximum 6 months. 6 months. Pero hindi siya ideal, ha? Just in case talaga nagkakaipitan. Pero ayun ang pinaka-ideal lang, pinaka-maximum na pwedeng scenario. Huwag kayong magpapakasal to live separate lives. Especially physical distance. Payo ko sa lahat ng nakikinig dito, sa gustong mag-asawa, kung kayo maghihiwalay din after nyo ikasal, huwag muna kayo magpakasal. You have to stay with your husband or wife for at least siguro 2 years before you decide you get Kasi bumubuo pa lang kayo ng relasyon eh. Bumubuo pa lang kayo ng intimacy sa isa't isa. After 2 days, na kayo, naghiwalay na kayo. Paano ang honeymoon nyo? Hindi ko naman sinasabi na una na yung honeymoon, pero ang punto ko, napakahalaga sa mag-asawa yung physical intimacy. So, ang nangyari dito, basically, this is a cautionary tale. They grew apart. Alam niyo, pag magkahiwalay kayo, mahirap i-monitor ang emosyon, mahirap i-monitor yung lahat na nagaganap sa buhay ng bawat isa. Hindi makakapture yan ng mga Zoom at ng mga chat. No. In psychology, we have this thing called positive resonance. Pag kinakausap kita, harapan tayo, nararamdaman ko damdamin mo. Kasi nakikita kita. And I can have, automatic feedback response sa'yo. Kung gusto ko tayong yakapin, mayayakap kita. Mayayakap niyo ba tao sa Zoom? No. Hindi niyo makadadaan sa emojis yan, mga kapatid. Kaya ang payo ko, this is too late a reminder, sumulat man siya, pero sa lahat ng nagtatangkang magpakasal, pero maghihiwalay din, pagkatapos ng kasal, huwag mo na kayo magpakasal. Kung may plano kayong umalis, isa sa inyo, kailangan sabay kayo. Dahil kayo'y itinakdang magsama, physically, emotionally, spiritually, socially, emotionally, more so. Hindi magbaband ang inyong pagkatao pag hindi kayo lagi magkasama. Dami ng kasong ganyan, alam niyo na siguro, di ba? Yung merong mga asawa sa abroad, nagpapadala sa Pilipinas, ano nangyari? Pagdating, wala na. Meron na nga ako isang nabasa ngayon, late lang eh. Dati siya nagtrabaho sa abroad, nagpadala, nagpagawa ng bahay. Pagdating dito sa bahay, yung kanyang asawang babae, may iba nang kinakasama. Wala na siyang nabalikan bahay. Nakakalungkot, di ba? Tapos nanlilimos na lang siya. So, ang punto, ito. Hindi kalooban ng Diyos na ang mag-asawa maghiwalay. Sabihin sa akin, Pastor, hindi kasi kailangan magtrabaho. Nandun na tayo, point taken. Pero you have to understand the consequences. Kailangan nakalagay sa utak nyo na kapag naghiwalay kayo, may possibility you would grow apart emotionally. Warning na yan. Never ever kayong maghihiwalay sa buhay ninyo. You're meant to be together. Pinaka-basic, physically. Okay? Yung hindi nga kayo magkita ng isang linggo eh. Di ba? Nagkakaproblema na kayo. Hindi nyo na alam paano mag-isip ang isa't isa. Lalo na kung taon kayo naghiwalay. Kaya mga kapatid, sa lahat ng mga singles at mga may plano mag-asawa, isa ito sa payo ko na I hope you take seriously. Ngayon ako magiging directive sa inyo. Before, siguro mga payo ko o naririnig nyo, suggestion. Pero dito, I would be hard on this. Pag kayo nag-asawa, iwasan ninyong maghiwalay kayo physically. Okay? Kasi you're defying the design of God sa inyong pagsasama. So, yun yung preventive. O ngayon, nangyari na. Anong gagawin? May isa akong payo. Sana magawa nito. Babae ito nagsulat eh. Umuwi ka. Mag-usap kayo. Kasi isa sa dahilan kung bakit nagka-problema, umalis. So, isang paraan para maayos, bumalik.
So kung mahalaga sa iyo ang pagsasama mo more than sa trabaho mo, pahalagahan mo siya, uuwi ka. Maaaring magpaalam ka sa boss mo para mag-aayos kayo, tapos mag-usap. Maaari isang possibility na hinihintay ng asawa mo sa iyo, okay, ay kayo ay magstay na sa Pilipinas perhaps at magtayo dito ng pamilya. Kasi imagine 'no, ang tagal ninyong hindi nagsama. Hindi pa nabanggit dito kung may third party 'no, pero it could be that case. At ayun yung nakakatakot do'n. So, one step at a time lang tayo. Ate, ang suggestion ko, magplano kang bumalik sa Pilipinas at mag-usap kayong mag-asawa. And then, kung kailangan niyo ng tulong further, PM mo ko ulit. Okay? Kasi let's take one step at a time. Kasi hindi mo malalaman ang tunay na issue hangga't hindi kayo nakakausap ng iyong kabiyak. Alright? May mga comment tayo. Ang dami ng ano. Okay, next question. Then sasagot na ako. Ito na pinakahuli sa ngayon. Ay, ito, mas masela nito. Paano po ba dinedil? Hindi ko na binabago kasi yung mga PM sa akin eh. Ang isang pastor na nagkasala, nagtaksil po siya sa kanyang asawa at ang third party ay dalaga sa church. Alam nyo, usually sa mga independent churches, mahirap ito kasi walang organization overseeing the church. Kaya napakahalaga sa lahat ng leaders dito, i-recommend ninyo na mayroong body of leaders that could try and could assess yung kaso. Kasi kapag ang church masyadong dependent sa head pastor, pag wala siya, hindi nagagana church, maling setup yon. Sa Bible, kung nandiyan ang mga apostol preaching the word sa iba't ibang lugar, dedicated themselves to the word of God and evangelism, may naiiwan sa church, mga deacons, at ilan sa mga table servers kung tawagin, na talagang tumututok sa mga tao. Isang setup yon. At hindi Pastor God ang head pastor. Kumbaga may overseer lang, perhaps si Peter during that time, hindi si James sa Jerusalem, pero meron siya mga katulong. Importante na kapag ang isang leader nagka-problema, may sasalo kung mawala o magkaroon ng vacuum sa leadership. Yun ang unang-unahin siguro, isang organizational payo ko. Importante na kapag nawala ang pastor, nagka-problema, may papalit sa kanya. So paano i-deal ito? Unang tanong ko, meron na ba kayong nabuong mekanismo para sa corrective discipline? Kung wala pa, you have to ask for help tsaka for consultation sa iba na meron para at least alam nyo gagawin. Pero ang pinaka-immediate na solusyon dito, kailangan matanggal ang pastor, matanggal in a sense, pababain sa pwesto, tapos mag-rise up yung mga susunod sa leadership, sila ngayon ang mag-handle. Ang tanong, Pastor, paano yan? Hindi namin kaya. Which is usually the many cases na nilalapit sa akin. Wala tayong ibang paraan para magpatuloy ang church, kundi you have to man up and woman up. Kailangan yung sumunod sa line of authority and responsibility. Pag wala yung head, kailangan may pumalit. Kasi pag hindi nagpatuloy ang ministry, ang nagtatagumpay kaaway. Sa lahat ng wala pang confidence maging leader, perhaps this is the time. At tinatawag kayo ng Panginoon maging leader. No? Pero ito, dahil ang pastor ay nagkasala sa kongregasyon, kailangan niya ng public apology, kailangan niya ring magkaroon ng restoration. So, i-recommend na siya ilapit sa maaring tumulong sa kanya, maraming organisasyon at matutukan na monitor. Okay? Matagal na proseso ito kasi marami kayong aayusin. Yung pastor, yung pamilya niya, pati reputasyon niya. Kaya importante, meron talaga kayong accountability ministries and partners na kailangang tututok doon sa bumaksak na leader. Okay? Hindi mo na pag-uusapan dito, ka lang siya babalik. Kasi sa usapin ng restoration, walang deadline yan. Base yan sa assessment, evaluation ng tumututok doon sa pastor. Okay? That's my immediate answer sa bagay na ito. Okay, so balikan natin yung mga tanong ninyo. Dito tayo sa unang-una. Nesukot-chan, ano pong may papayo nyo sa isang Christian trying to overcome homosexuality? Is it really possible po na ma-overcome yon? Well, homosexuality perhaps is just attraction. Kasi may tendency ang mga tao, may predisposition sila ma-attract sa opposite sex. Alam nyo, hindi siya identity attraction siya, desire siya. And I believe the Bible does not condemn per se yung attraction. It condemns behavior, homosexual behavior.
Ang tanging maipapayo ko dito, no, kung ikaw, hindi ko sinabi ikaw 'to, kung meron kayong mga kaibigan na ganito, i-integrate niyo lang sa small group. Ang iniiwasan natin dito ay mapunta sila doon sa ano 'no, sa sexual behavior na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Mapasama sila, mag-hangout sila sa mga LGBTQ people na alam natin na hindi makakabuti sa kanila. So, accept them as they are. May struggle sila about same-sex attraction, so ilapit natin sa Panginoon. Overcoming homosexuality per se is not really something na ayun ang secondary, ay na primary. Ang secondary siya, eh. Kasi ang unang target natin is for that person to become holy, hindi to overcome homosexuality and return to heterosexuality. Holiness ang una nating puntirya dito, and eventually everything that is ano 'no, parang deformed sa kanyang pagkatao would be fixed by the Lord. Okay? So ito ang aking diretsong payo. Next. OMG, I've learned a lot of this book, Pass or Fail. Pass or Fail 1, 2, and 3. Yeah. Teka lang ha. Meron pa ba dito? Teka lang ha. Malalim. Hanapin ko muna. Kuya Jeremiah, mga tanong question po, bawal po ba yung magjowa ng hindi Christian? At Kuya Jeremiah naman, para namang bago sa akin. Meron dito. Pakibasa yung libro. Okay? Diretso ang sagot na lang. Pwede po ba mag-girlfriend ng hindi Christian? Pwede. Pwede, Kuya Jeremiah. Pwede naman. Pero ang tanong, kalooban ba ng Diyos yan? Hindi. Tandaan nyo, if you're really serious about your faith, hindi kayo gagawa ng mga desisyon that would defy and would affect your relationship with the Lord negatively. Okay? So, ang payo ko, kung natitipuhan kang hindi Christian, lapit mo sa Panginoon, invite mo. Hayaan mo yung mga same-sex na mga na disciples ninyo ang tumutok, hindi ikaw. Okay? Kasi marurong motive ka kapag ikaw tumutok diyan. Yun ang payo ko, ha? Susunod yan. As a single po for a long time, I'm struggling with showing my interest to this person na kasama ko sa ministry. Paano po ba? Is it okay po to show interest or what they call first move? Kasi I feel like may interest niya sa akin, babae po ako. Alam mo, Ate Suzune, ito, maaring hindi ito paborang ibang babae, no? Yung magpakita ng motibo at ng cues na may gusto ka sa kanya, wala akong problema doon. Pero yung mag-effort para magustuhan ka, honestly, that's really problematic for me. Kasi initiation by design, you're meant to be pursued, not to be the pursuer, mga kababaihan. Bakit? Kasi ganito ang magiging dynamics yan. Pag ikaw nanligaw, Ate Susune, sorry dito na ako kung lalaki o babae ka, ikaw ang humingi ng oo. Tama? Kung ikaw humingi ng oo, ibig sabihin, pumayag siya sa oo mo kapag sasagutin ka. So, ikaw mag-i-effort din to maintain the relationship kasi from the very start, ikaw talaga ang may gusto na magkaroon kayo ng relasyon. Kaya nga, ganito yung payo ko sa mga kababayan gusto manligaw. Tanungin niyo yung mga lalaki na nanliligaw kung ano ginagawa nila at anong effort na ginagawa nila para mapahinuhod yung babaeng nililigawan nila. Pero ang problema sa maraming kababaihan, gusto nila manligaw pero hindi sila handa sa rejection. Ulitin ko yan. Gusto niyo lalaki, gusto niyo siyang ligawan siguro, talagang extreme na yung emotion niyo, pero ang tanong, handa ba kayo sa rejection? Naintindihan? Iwan ko sa inyo yung tanong na yan. Okay? Alright. Ate Leia, sabi niya, meant to be pursued. Nox, hello single ladies. O single ladies. Okay, Ate Leia. Okay. So mga kapatid, wala na magtatanong mga kapatid. May nagano dito. Kuya Judy, maraming salamat kung ako'y nakatulong sa iyong buhay pananampalataya. Okay? Diba? Ka-level na natin si Pastor Ruder. Si C.S. Lewis, matindi Matindi si C.S. Lewis. Billy Graham and Charles Stanley. Alright.
So, I would wait for 1 minute. Kung meron po kayong tanong. Meron po ho ba? Kasi kung wala po, ay maaring ito na po ang ating huling tanong for this night. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Again, yung ating pong event, ito po'y 250 slots lang. February 3 po ito next year. I hope makapunta po kayo. Magaganap po ito sa Cainta, sa Rublo Marketplace. Sa Ortigas Avenue lang ito. Tama ba? Ortigas Avenue. Dire-diretso nyo lang yun paglampas ng junction. So sa lahat ng mga taga Rizal, Antipolo, Binangonan, kahit Marikina, malapit lang po sa inyo yan. At pag nakabayad kayo October 30, may libre po kayong t-shirt. Paki-PM po yung Lovestruck Movement page. 400 po yan. At ang mga speakers, i-announce namin first week of November. At hindi po kayo magsisisi sa ating mga speaker. Okay? Meron pa bang tanong? Okay, kay Leo. Paano po ba explain sa mga friends na LGBT na mali pagkilala nila sarili nila? Like lalaki siya pero nakapaloob sa kanya babae, yung woman or a man traps in a woman or man's body, man or woman's body. Kuya Leo, siguro I hope you also understand yung yung levels ng spiritual awareness at spiritual levels ng bawat tao. Pag unbeliever siya, kahit anong pasok mo ng biblical teachings, hindi niya maunawaan yan. Kaya minsan, ang problema ko sa mga apologetics class, they try to insist that in unbelievers with a worldview na hindi kayang tanggapin ng kanilang pag-iisip. Kasi sa iba sila, sa different worldview sila nanggagaling. So, hindi nagmamatch. Kaya may isang approach sa evangelism at apologetics na talagang mas effective para sa akin. Of course, hindi ko iwawala yon. There would come a time na kailangan magpaliwanagan kayo, reasoning. At ang pinakamaganda dyan is love. Hindi mo kailangan makipag-argumento kung di nila naiintindihan. Love them as God loves them with dignity and respect. Importante lang na yung iyong lifestyle would really represent the image and the character of Christ. Marami na ako nakausap na mga member ng LGBTQ. Marami sa kanila, alam nila mali minsan ginagawa nila. Pero isa rin ang sinabi niya sa akin, huwag niyo ipagdigdikan sa amin na mali kami. Alam na naman namin ito. No? Kasi mahabang paliwanagan yan. Marami kang sisilipin, Kuya Leo. No? Ba't sila nagkaganyan? May mga pagkakataon na sila yung naging lesbian dahil they have to be strong. Uugatin mo kasi yan sa kanilang family experiences and childhood experiences. So, kung resistant sila sa mga paliwanag, well, that's already symptomatic that they're not ready for that kind of engagement. Okay? So, baguhin mo engagement sa kanila. So, show love, show care, and eventually, ayun na mag-o-open ang kanilang utak. Ba't ang bait-bait mo sa akin? And that would open their hearts for the gospel. Okay? Shikaina, how will we know if someone is deceived by a false teaching or a false teacher? Naku, mabigat na usapan nito. Lalo na, pag naririnig ko, minsan nagpapantingan-tenga ko pag nag-identify yung ibang mga preacher na may false teacher, false prophet. Okay, pero let's answer this. Of course, may standard. How do you know that something or somebody is false? May standard ka. Paano malalaman na peke ang pera? Kasi nalaman mo yung tunay na pera. Tama? So may texture siya, meron siyang feel na alam mo, tama. Pero you have to understand. Kasi minsan ito na ang issue Ang lakas magkapit, mabilis magkapit ang maraming mga preacher na nagiging divisive sila, ginagamit sila ng kaaway. Na tinatawag nilang false teacher ang isang teacher o preacher dahil lang sa isang maling katuruan. Ano yung mga kapatid? Hindi perpekto ang lahat ng preacher and teacher. Ulitin ko yan. Kindly be receptive dito sa message ko ngayon. Kapag may narinig kayo mga preacher na dinedemo na isang preacher kasi nagkamali lang sa isang teaching at sinabing false teacher na siya, mas deceive yung preacher na yan. Bakit? Kasi hindi niya pa nasisilip yung ibang aspeto ng buhay ng preacher na yan. Siya sabi niya false teacher and preacher na siya. Itong dapat na description. False ang teaching niya, mali ang teaching niya, pero hindi mo pwedeng sabihin true and true false teacher and false preacher siya. Kasi kung ganyan ang basihan, lahat ng preacher pwede nyo sabihin na false teacher. Kasi hindi lahat perfect at alam at tama ang tinuturo all the time.
Okay? Ako pwede niyo ako tawagin na false teacher kasi meron kayong hindi nag-agree sa akin. Pero narinig niyo na ba ibang tinuro ko na tama? So would that considered be parang, can you reduce me to my one false teaching para masabi niyong false teacher ako? Honestly, isang advocacy ko na sa lahat ng mga teacher, lalo na mga young, mga Bible students, huwag kayo masyadong deceived ng inyong theological box. Bakit? Kasi pag kayo nakahon dyan, hindi na kayo makikinig sa ibang perspective. Kasi ayun ang nagkahon sa inyo. Tandaan nyo, theology is like a box. Ikakahon kayo. That's why you have to understand the parable, no? The blind man and the elephant. Iba-iba nakakapa. Iba-iba appreciation. But they just feel one part of the truth, hindi the entire truth. Kaya hinay-hinay tayo sa pagsasabi ng isang tao, false teacher o false preacher o anything na false. Importante yan. Part ng maturity ninyo, magsuri. Hindi yung kung sinabi ng isa, nakakita kayo ng video, huwag nyo nang kantahin ng hell song, sabi niya, di ba? Huwag kantahin ang Bethel music, yung mga ganun. Parang wala namang sinabing pangit ng Bethel sa mga kanta nila minsan, pero sinasabi, huwag natin kantahin yan kasi Bethel yan. No. That's immaturity. That is deceit o deceitfulness on your part. Kaya ang suggestion ko, hinahinay kayo. Okay? Kasi we're in the body of Christ. Iba-iba ang pinanggagalingang mga tradition, creedal confessions, may evangelical, hindi exposed sa Pentecostal culture. Meron din mga nasa social justice, na minsan sinasabi ng iba, mga woke lang yan, pero walang alam sa Bible. I said, sa mga nila, huwag yung masyadong judgmental. Isang libro na pwede ko recommend sa inyo, ito na, sasabi ko na ito. Inom muna ako kasi alam. Isang libro na pwede ko babasa sa inyo, yung libro ni Richard Foster, The Streams of Living Water. Google nyo siya. Kasi doon niya didiscuss lahat ng excesses ng lahat ng mga traditions. Ang traditions ng social justice, evangelical, Pentecostal, sacramental, yung ating Catholic friends, may mga excesses, pero meron din mga strengths. Kumbaga, i-appreciate yung strengths ng bawat tradition at the bawat churches, itapon nyo yung hindi maganda. Kasi may mga excesses minsan yung mga extreme. Lalo na ito, example. Sa mga Pentecostal churches, ang nagiging extreme usually ay yung mga operation of the gifts. Na hindi na Bible ang authority, kundi personal opinion at personal revelations na yung authority. Sasalain nyo siya ng Bible. Kasi lalo na pag matatapos ang taon, ulit lang naman sinasabi ng maraming mga, di ba, nagsasabi ng mga, this year, next year would be a blessed year. You would be, claim it, ganito ba? Para-pareho lang yan. Not to demean yung mga revelations, kuno na mga yan. Pero ang punto, hindi sila ang final authority about matters of faith. Kung tunay tayong Kristiyano, ang ating authority, Bible. Kung meron ka narinig, salain mo. Basahin mo Bible. And also, of course, kung nagre-resonate sa spirit mo. Kasi may mga revelation minsan na di ba? Kahit masakit, kailangan mo tanggapin kasi galing talaga sa Panginoon. So, napahaba at isyakain ang aking Pero doon pa rin babaksak. Ba't natin nalaman ng false? Kasi alam natin ang truth. Kaya kayo mga kabataan, mas lalo kayo mag-aral, bumabad sa salita ng Diyos, Bible study, wag laging TikTok, wag kayong aasa sa mga preaching, sa mga social media, mga reels. Ando lang siya, supplemental, hindi yan ang basihan ninyo. Lumubog kayo, maging bahagi kayo ng small group, pag-aralan nyo ang Bible, how to read the Bible. OIA lang naman usually yan, observation, interpretation, application. And then may mas malalim pa mga pag-aaral about appreciation of culture, hermeneutical understanding of culture. Iba-iba yan. Expose yourself also sa ibang tradisyon. Kasi baka nababad kayo sa inyong church, parang akala nyo, ilang ang mundo ninyo, ilang ang sangka-Kristyanuhan, no, mga kapatid. I'm a minister to the body of Christ. I can deal with different cultures. Bakit? Kasi nakikita ko si Kristo sa lahat ng mga churches. Ang problema sa iba, ginawang idol yung kanilang tradition, yung kanilang kultura ng church. Kaya ang bilis nila maging judgmental. Okay? Sansin na kayo. Yan talaga ang aking position about it. Mabuti natanong yan. Jacqueline, youth leader po ako sa church namin and married na today and felt I'm not effective na since medyo hindi ko na ganun ma-reach ang mga youth. Normal yan, Ate Jacqueline. Normal yan. Kasi nag-iba na ang iyong buhay, iba na season. So aking payo, unti-unti, mag-develop ka na ng leader na papalit sa'yo. Okay?
Kaya nga ito importante sa lahat ng mga nagta-transition ng buhay, mga young pro. Kung kayo leader ng youth, dapat give yourself. Ito practical tip. Hindi ito sa Bible, sa akin na to. Base sa aking karanasan at observation. Kung kayo mag-aasawa na, in 3 years time, dapat nagde-develop na kayo ngayon ng leader. Ngayon, pumipili na kayo. Kasi ang hirap mag-develop ng leader, mga kapatid. Yung inyong style, yung inyong pagde-develop, one-on-one kasi yan. Hindi lang basta paratinin mo ng seminar and that's it. No. Kailangan isama mo yan sa buhay mo, kailangan turuan mo siya, may personal mentoring aside from Bible study na group, ang setting, iba-iba eh. Kaya importante kung kayo mag-aasawa na, may nasasabi ko sa mga staff na Wakanda Warriors, kung kayo mag-aasawa na, pakitulungan na lang ako, wag bumaksak ang church, mabalda, na kapag mag-aasawa kayo, at least may kapalit na sila. So if you're really concerned about the sustainability ng inyong mga iglesia, ngayon pa lang, as early as now, mag-develop na kayo. No? Maaring mahaba kayo nakikita, pero you have to understand this, na you have to be intentional about developing your leaders, yung next generation of leaders. So, Ate Jacqueline, perhaps magsabi ka na sa pastor mo ng unti-unti. You are relinquishing your duties, pero of course, hindi naman pwede mawala ka bigla. Nandiyan ka pa rin, pero iba na ang iyong role, overseer ka na. At itong payo ko rin, huwag kayong matatakot i-assign sa mga bagong leader kasi minsan ito rin ang problema ng mga matatanda na, yung kanilang sense of control. Kailangan yung leader ganito na, kung paano ko mag-lead, dapat ganyan na siya. Mga kapatid, hayaan nyo silang magkamali. Dahil kapag kayo gusto nyo, paano kayo kumilos, ganun din sila kikilos, hindi kayo makapag-develop ng leader. Bakit? Kasi lagi kayo naririyan. So, hayaan nyo sila, sabihin nyo lang yung mga gagawin, and then mag-debriefing kayo afterwards kung nagkamali, para di nila maulit, and then sugod nyo ulit. Mas marami silang matututunan kapag hands-on sila, hindi yung panay-lecture ng lecture. Okay? At iyan isang inuna ko sa church. Kaya ako nakakalabas ng church pag Sunday, nakapagsalita sa ibang churches. Kasi naniniwala ako, hindi talaga lang ako tinawag sa loob ng local church, kundi maging sa body of Christ. Pinagandaan ko talaga siya. Nung pandemic, doon ako, nakwento ko na dito, tinapos namin yung Bible in 2.5 years. From Genesis to Revelation. Kasi importante sa akin na alam nila paano basahin at paano intindihin, pati mga basics. So, ang suggestion ko, idaan na sa tamang training ang mga tao para meron ng kasunod. Okay? At bilis-bilisan, now na. Okay? Sinabi ko na to, walang gustong mag-commit. So, mangyayari dyan, you have to pray hard for it, Ate Jacqueline. So, ang mangyayari, kung sinong available, unti-unti, siya ang isugod. Pero habang wala, well, you have to adjust your schedule para hindi malbalda ang ministry. Okay? Agatha, as a woman in her 30s, talaga umamin ka, Ate Agatha, Still single, I have faith in the Lord that someday He will provide the man I've been praying for, pero minsan nakakabaliw maghintay na parang hinahabol ako ng oras. Church, work, gym, at bahay lang ang buhay ko. Ano po payo nyo? Alam mo, Ate Agatha, kapag lalo ka naghihintay sa isang man of your dreams, lalo ka maiinip kasi ang focus ng utak mo naroon. Pero if you're doing something, you're doing the Father's business, honestly, marami mga singles, baliktad naman ang kaso. Ayaw na nila mag-asawa kasi meron na silang alternative sa pag-aasawa. Mag-ayos ng buhay, mag-invest, mag-business, gala-gala. Enjoy your singlehood in a way na na hindi ka makukonsume ng ideya na kailangan mo ng lalaki para sumaya. I may sound harsh, pero hindi yun ang intention ko. Kayo mga babae, naniniwala ako, hindi nyo kailangan ng lalaki para mabuhay at para kumilos. Kaya nyo mag-isa. Nagkataon lang, cultural expectation sa atin, na kailangan may jowa na kayo by this age, na parang kayo ay damaged goods na kayo, parang maladaptive ang personality ninyo kapag kayo hindi na talaga nagka-jowa, maling-mali. Yung pressure ng society ng lipunan, malaking factor yan kung bakit nakakaramdam kayo ng ganyan. Pero if you really know, itong payo ko, if you really know what God wants you to do as a single, hindi kayo mapopokus sa pagjojowa. Hindi nyo kailangan mag-isip. Lalapit at lalapit sa inyo ang lalaki. Kasi bakit? Ang mga lalaki, honestly, may isang attitude. Hindi sila attracted sa mga babae na ini-expose masyado ang kanilang sarili sa public.
Kasi ang tingin nila sa mga babae na gano'n, sorry for this term, pero may pagkatsipipay. Kasi you're making yourself available sa lahat, yung parang you're a cheap goods na pwedeng bilhin ng marami. Sorry for the analogy nila, pero may ganong pagtingin ng maraming lalaki. Kaya ang tinitignan nila, yung mga babae that would be a quality wife, quality mother someday. So still develop your skills, pero tandaan mo rin at the end of the day, hindi end all and be all ng buhay mo magkaroon ng jowa. Hindi ako nagsasalita para i-pacify lang ang tension ninyo, mga singles, pero yun ang katotohanan. Hindi nyo kailangan magka-jowa para masabing fulfilled kayo. Sa mga lalaki din, ganun din. Ang problema lang sa babae, hindi kasi kayo nanliligaw. Mga lalaki, they can do court girls as they want. Okay? So, overall, ang sinasabi ko, find your meaning and find your fulfillment in your relationship with the Lord first and foremost. And do your Father's business, ano pinagagawa sa'yo. Enjoy your life. May sweldo ka, mag-invest ka, tumulong ka sa kapwa mo. Mas maganda, ibuhos mo ang buhay mo sa paglilingkod sa Diyos, sa kapwa, na hindi mo kailangan nakasandig sa ideya na kailangan may jowa ka. And eventually, as you do your Father's will, bahala siya magpadala ng Adan mo. Okay? At ng ngayong Boaz. Alright? So, yun ang aking sagot doon. Si Kuya Eugene, joke-joke, oh. Panagturo pa ba tayo malapit sa talon? Doon pa ba tayo maturo ng false teacher? Pwede. Pwedeng talon teacher din. Tawa kayo mga kapatid. Alright. Siguro, Pastor, pag tinamaan yung doctrine ng Trinity, deity, baliktad. And salvation through Christ. O may mga evangelical naman, mga non-negotiables yan, for sure. Hindi man natin winawala yan. No? Importante lang, as I said, iba-iba rin kasi ng pagtanaw pagdating sa doktrina. Kasi mayroong iba ginagawang major ang minor doctrine, ginagawa naman minor ng iba ang major doctrines. Specifically, eschatology. Iba-iba ng position dyan. Pre-trib, mid-trib, post-trib. So iba, pag hindi ka pre-trib, hindi ka Kristiyano. Bala kayo dyan. Importante, ligtas kayo sa Panginoon. Kaya sa mga ministerial association, usually lang yan magkakasundo tayo yung mga unities about the Godhead, Trinitarian, pag evangelical, no? The deity of Christ, yung substitute, atonement ng Panginoon, salvation, soteriology. And then, honestly, iba nga, hindi na into pneumatology kasi iba-iba rin ang pananaw sa Holy Spirit. So, anyway, decision ng mga tao kung ano gagawin nilang major and minor sa buhay. Kaya sa pag-aasawa, pinag-uusapan yan. Yung mga mag-asawa na hindi naniniwala, yung isa sa tithing, yung isa naniniwala, mag-aaway kayo kapag hindi kayo magkapareho dyan. Okay? Alright. So, humaba na ang ating we extended 10 minutes. Mga kapatid, maraming salamat. At I'll try to have my live next month again. Maaaring hindi ko na maipangako perhaps na every 2 weeks, pero susubukan natin. So, yan lumalakad dyan, yung GCash yan. If you find this live, nakakatulong sa inyo, ay pwede kayo magpadala ng suporta dyan. Ayun po aking GCash account. Okay? Hindi po sa pilitan yan. At kung natutuwa lang naman kayo. Okay? So, importante na lahat tayo nagkakatulungan sa ministry. And I would promote din pala yung aming grupo if you want to have formal counseling service, yung Shalom Counseling Service. Hindi ko pa siya formally nilo-launch kasi inaayos pa namin yung mga socials namin. Pero if you want to have yung seryoso, psychotherapy, counseling, na mas magkukultivate ng inyong mga issue at tutulong sa inyo to resolve some issues, kindly email us at shalomcounselingservice@gmail.com. Shalom ng Panginoon. SHALOM. Dire-diretso. Shalom Counseling Service@gmail.com. Okay? So, Ate Lea, binabati mo naman ako. Advance malaki karaw. Hindi ako matanggap ng Ate Lea ng bati lang Yan ang GCash ko, hindi biro lang. Okay. Maraming salamat mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Again, register na po kayo dito ha. Kasi October 30 po yan, mabilis pong mauubos ang slots at mahirap na maubusan. Okay? Baka pag puno ng slot, hindi na po kayo magpapa-walk-in sa venue.
Okay? So maraming salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Feel free to like, share itong broadcast na ito kung makakatulong sa iba. Okay? So God bless po.